Marcos continued speaking without pause, and the palace made no mention of the bleeding until stills and clips suggesting he might be seriously ill began circulating in social media. Some users speculated that Marcos is showing some symptoms of kidney disease. Oo, nanggaling nga yan kay Gary C, di ba? Kay Dr. Gary C. Siya yung nagpauna niyan eh. Tama ba na nag-diagnose, quote-unquote, nag-diagnose online ang isang doktor? Hindi ko alam kung legal yun. Hindi ko rin alam kung ethical yun. Lalo na ang dinadiagnose mo, quote-unquote, ay presidente ng Pilipinas. Daanan ko lang. Kasi hindi naman to yung main topic ko. Pero dadaanan ko lang din since magawa sila ng issue tungkol dito. Usual, fake news ulit. Siguro nakakatuwa din na ang China ay interesado sa kalusugan ng ating Pangulo. Bigla sila interesado, guys eh. At in English nila. Ibig sabihin, mga kotsero, ang audience nila ay hindi lang mga Chinese. Ang audience nila ay buong mundo. Kasi yung iba nilang post, Chinese. O, see? Chinese. 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 Diba? Chinese. O, diba? Chinese. Lahat ng post nila, Chinese. Maliban, dito. Oo. So, ano ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, ang audience niya ay hindi mga foreigners, ay hindi yung mga local sila. Ang audience nila ay mga, well, for the most part, English-speaking people, including the Philippines. By the way, ito po ay isang China State account. China State News Network. Parang si Global Times. Ayan, no? Verified yan. Verified account yan, ha? Yun. Game. Ang sabi, the Philippines denies health scare after Marcos appears to have bleeding gums in viral video. Speculation about the president's health was fueled by footage of Marcos speaking with what looked like blood in his mouth during a speech. Yun. Marcos continued speaking without pause, and the palace made no mention of the bleeding until stills and clips suggesting he might be seriously ill began circulating in social media, particularly among users aligned with his biggest political rival, former President Rodrigo Duterte. So, most probably, alam nyo na kung sino kinakampihan itong China VTV na to. Some users speculated that Marcos is showing some symptoms of kidney disease. Oo, nanggaling nga yan kay Gary C, di ba? Kay Dr. Gary C. Siya yung nagpauna niyan eh. The same illness that afflicted his father and namesake, the late dictator Ferdinand Marcos Sr., who required multiple transplants in the 1980s. Bleeding gums can be a symptom of chronic kidney disease, as poor kidney function can affect blood clotting and lead to gum inflammation. However, it is more commonly caused by issues like gingivitis or poor oral hygiene. Ito kasi yun, sa picture na meron dong, ayan. Yan. Ngayon, mga kotsero, ang nakakatawa dito yung mga comments. Yung mga Pilipino nag-comment, nakakatawa. Hindi ko masyado napapansin yung balita kasi naman natin fake news yun eh. Nakakatawa lang yung mga comment. Ang tagal mag-load ng comment. Bakit? Ba't tayo yung pakita yung comment? Well, ayaw pakita. Babasahin ko na lang dito sa phone ko. Kala nyo makakalusot kayo. Hindi. Yan. Meron dito. Ayan ang mga comments. Comment. The worst president in Philippine history. Our president is an avid fan of powder power. Philippines president is addict, the worst president ever. The most hated and shameful president of Philippine history. Most people I know no longer trust this government. The trust PNP and AFP earned back in the Duterte period have now gone to trash. He better resign while he still have a little respect. It has been alleged that the cause of the gum bleeding is attributed to his excessive cocaine use. The most hated president, the worst president in Philippine history. I feel so shamed that he's our president. Tapos kung makikita niyo yung mga picture dito, puro picture ni Duterte, yung profile picture. So, most probably, most of these are mga troll accounts. Puro red ribbon. Iba green ribbon, tapos Duterte, etc. So, ito yung sasabi ko kanina na there's a possibility na si China mismo ang isa sa mga pumopondo ng troll farms. Ngayon, kung sino yung nag-allege na baka may sakit daw, baka, i-prove niya. Ganun lang makasimple yun eh. Lang yan, nakakakalkal kayo ng kung ano-anong dokumento eh. Medical records ni BBM, hindi kayo makakalkal.
At saka at saka yung, ewan ko lang kung ano yung code of ethics ng mga doktor. Pero hindi ko rin alam kung tama ba na nag-diagnose, quote-unquote, nag-diagnose online ang isang doktor. Hindi ko alam kung legal yun. Hindi ko rin alam kung ethical yun. Lalo na ang dinadiagnose mo, quote-unquote, ay presidente ng Pilipinas. So, hindi ko alam kung kung merong liability si Dr. Gary C. Dito kasi sa kanya nag-umpisa to eh. Tapos in-exarge lang ng mga DDS. Alam niyo naman, mga kotsero, yung mga DDS, kahit anong intriga, kakapitan yan. Kasama ko sa code of ethics ng mga psychologists and psychiatrists na hindi ka magda-diagnose online. Kasi wala ka naman makikita eh. Hindi mo naman hindi mo matetest. So, ba't ka magda-diagnose? Diba? Doon sigurado ako. Sigurado ako doon. Pero sa mga medical practitioners, hindi ko sigurado. So, siguro, it's incumbent upon Dr. Gary C., since siya yung nagsabi-sabi, na kwento-kwento, na baka may sakit ang presidente, baka pwedeng patunayan na rin niya. Baka may mga contact sa mga hospital, di ba? Kung willing siyang isugal lang data privacy law, di ba? Di bahala siya. Problema niya yun. Ito yung sinasabi ko kanina na kahit gaano kakatalino, kahit gaano kakahusay, kahit ikaw pa ang pinaka-decorated na doktor, abogado, kahit ano pang profesyon, kapag ikaw ay naniwala na kay Rodrigo Duterte, nauubos ang iyong logic, common sense, at ang iyong moral. Yun talaga yun. Hindi ko alam kung pwede ba siyang mag-diagnose sa base lamang sa isang video na kinuha niya, in-screen grab niya, sabi niya na medyo manas, ganito, baka may sakit sa kidneys, manas eh. Di ba? Parang gano'n yung nangyari. So, hindi ko alam kung meron ba siyang liability dyan. Ewan ko. Maraming pwede maging cause yan eh. Kung nag-toothbrush siya, di ba? Sobrang toothbrush niya, nagkasugat. Di ba? Pwede naman yan. Ako nga, minsan kahit nagsasalita, minsan nakakagat ko yung gilid ng pisngi ko eh, di dudugurin niya. Maraming pwedeng reason eh. Tapos i-attribute nyo agad sa kidney disease. Na-debunk na si Dr. Gary C. doon sa sinabi niya na namamanas daw, ganyan-ganyan. Paano mo nang mamamanas? Tingnan, asan ang manas dyan? Ngayon, hindi na manas, bleeding gums naman. Tingnan natin, ano bang cause ng bleeding gums? Causes of bleeding gums. Gum disease, poor oral hygiene, vitamin deficiencies sa vitamin C, vitamin K, hindi naman siguro hormonal changes, di ba? Kasi hindi naman babae si presidente. Medications, medical conditions such as diabetes, leukemia or autoimmune disease, trauma, brushing too hard. Pati brushing too hard. Ewan ko, so marami pala siyang ganung cause. Kung pansinin nyo yung sitwasyon ni BBM, ganun-ganun lang. Eh si Digong, hindi na makalakad ng diretsyo. Sabi nyo, malakas pa, healthy pa. Ano ba naman Ano ba naman kabobohan yun? Tabingi na maglakad, gano'n na maglakad eh. Healthy pa. Ala ka natin, bakalang naman. Tabingi na maglakad si Digong, gano'n eh. Tapos sabihin nyo, healthy? Wow. Tigilan nyo ako. Ayan, sabi ni Bongo, di ba? 27 ng gamot daw iniinom, pero healthy yan, ha? Di ba? Duterte lang malakas.